Good morning po sa bawat isa. Kayo po lahat ay tumayo. God is good. All the time. And all the time. God is good. Tunay nga napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Amen. Welcome po sa ating church, TIC Filipino Ministry. Amen. Let us pray. Let us acknowledge the presence of God. Lord, we praise you, we honor you, Lord God, this morning. We worship your holy name. Panginoon, maraming salamat po sa buhay na patuloy niyong ibibigay po sa amin. Sa kalakasan, sa biyaya, sa gitna ng pagsubok, you are still good, you are still great, and you are still faithful to us, O God. Despite whatever is happening in our life. And we are here, Lord, to give you highest praises and glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Our word worship reading for today is taken from Psalm 68, verse 4. Sing to God, sing praises to His name. Extol Him who rides on the clouds. By His name, yeah, and rejoice before Him. Amen. Amen. And halina, sama-sama po tayo magpuri sa ating Panginoon at itaas po natin ang ating mga kamay. Tayo po ay sumayaw at tumindak sa presensya ng ating Panginoon. Amen.
Espiritu, malaya kang kumilos sa aming pagsamba.
Ikaw ang Diyos na matapat at palaging naliliyan, Panginoon. Sa umagang ito, patuloy namin kinikilala na kayo ang Diyos na kailanman, Panginoon, ay naghahari. Pinapanalangin namin sa iyo, O Diyos, ang aming bayan na iyong aming pagharihan. Pangunahan niyo po ang mga namumuno mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, O Diyos, na lingkod ng bayan. Natunay nga po, O Diyos, na magkaroon ng tag sa iyo at pagmamahal sa kapwa, Panginoon. Dalangin namin na unahin nila, Panginoon, ang kabutihan ng mamamayan at patuloy din namin dinadalangin, O Diyos, ang Taiwan, Panginoon, na manatiling malaya na ang iyong salita ay may pangaral sa lahat ng dako ng Taiwan, na kung saan pinapangaral si Jesus ay naroon, Panginoon, ang iyong mapagpalang pagkilos, O Diyos. Dinadalangin namin, Panginoon, ang sigalot sa Middle East na hindi po ito magtagal, O Diyos, at ito po ay may ayos, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang kapayapaan sa Iran at sa Israel. Dinadalangin patuloy din namin, Panginoon, ang paghinto ng hostilities sa Eastern Europe, Panginoon. Maging dito, O Diyos, sa Asia ay magkaroon, Panginoon, ng stability. Magkaroon, Panginoon, ng cooperation, Panginoon, ng mga bansa. Pinapanalangin din namin, O Diyos, na sa lahat ng dako ay may pangaral ang iyong salita. Kung paano ang iyong sinabi na ang ebanghelyo ng iyong paghahari ay may papangaral sa lahat ng dako. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, itinataas namin ang mga panalangin ng bawat isa. Panalangin ng isang kapatid para sa kanyang magulang na may sakit. Dalangin namin ay kagalingan. Ang panalangin ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Panginoon, dalangin namin na abutin ninyo, kalingain, at kayo, Panginoon, ang tumugon sa lahat ng pangangailangan. Maging sa araw na ito, O Diyos, sa pangaral na iyong salita, itago ninyo sa krus ng Kalbaryo ang iyong gagamitin at patuloy na si Jesus lamang ang naitaas. Sa iyo ko pinagkakatiwala ang lahat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Our scripture reading is taken from Acts 7, verses 44 to 52. Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness, as he appointed, instructing Moses to make it according to the pattern that he had seen, which our fathers having received it in turn, although brought with Joshua into the land possessed by the Gentiles, whom God drove out before the face of our fathers until the days of David, who found favor before God and asked to find a dwelling for the God of Jacob. But Solomon built him a house. However, the Most High does not dwell in temples made with hands, as the prophet says, "Heaven is my throne, and earth is my footstools. What house would you build for me, says the Lord? Or what is the place of my rest? Has my hand not made all these things? You stiff-necked and uncircumcised in hearts and ears, you always resist the Holy Spirit, as your fathers did. So do you. Which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who foretold the coming of the just one, of whom you now have become the betrayers and murderers." And this is the word of our Lord Jesus Christ. Amen. Good morning po sa inyo lahat. Morning. Magandang umaga. Welcome po sa Time International Church Filipino Ministry. Nawa sa umaga
umaga nito, tayo po ay katantuin ng Panginoon. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Book of Acts. Nandito na po tayo sa chapter 7, actually Acts chapter 6, 8 to chapter 7, verse 59. So mga 67 verses. So kung kada verses ay mga isang minuto, isang oras lang. Mahigit. Pero napaka-importante nito ng part na ito ng Book of Acts. Kasi ito po yung part na kung saan ay pivot. Alam niyo po yung pivot, di ba? Ito po yung sentro ng pagbabago na kung saan ang ministeryo ng unang church. Makikita natin from Acts chapter 1 to 6, Acts chapter 1 to 5, ang prominent ministers, ang prominent na nag-share ng Word of God ay mga apostles. Pero pagdating sa chapter 6, na iba na, no? Kaya nga, nagkaroon sila ng tinatawag na crisis doon sa Acts chapter 6 dahil sa mabilis na paglago ng church. Tingnan mo natin, yung summary ng 6 and 7 ay ganito. So, lumalago yung mga disciples, the disciples multiplied, at dahil doon, nagkaroon ng reklamo sapagkat yung food distribution para sa widow ng mga Hellenes, ito po yung mga Greek-speaking na Hudyo na na-convert sa Christianity, ay para bang nahuhuli doon sa distribution. So, ito po yung summary, no? So, when the disciples multiplied, 7 men were chosen as deacons to oversee the food aid to the growing community. Dumalago sila. By this time, they are around 9 to 10,000, no? Doon. Kasi, makikita natin yon mula doon sa chapter 1 ng Book of Acts, meron silang 120 to 500 na believers. Pagdating sa chapter 3, umabot na sila sa 3,500. Tapos pagdating doon sa chapter 3, sinasabi na every day the Lord added yung mga naiitas. Magkita rin natin doon sa chapter 4, meron na naman, at chapter 5, ay mas marami pa na add ng Lord, no? Pagdating na sa chapter 6, nag-multiply na, no? Kung yung 3 ay, kung 3,500 nag-multiply by 2, that will be around 7,000, no? Pero higit pa doon. Lagi natin tatandaan, pag binabasa natin ng Bible, lalo na doon sa New Testament, sa first 4 books up to sa Book of Acts, ang binibilang po ay mga kalalakihan. Binibilang ay kalalakihan. Hindi ko alam kung ano yung punto, pero yun po yung kasanayan doon sa panahon ng New Testament, lalaki ang binibilang, no? Sa atin ngayon, ang tawag doon ay household, no? Isang lalaki, tapos meron siyang household. Pero, yun yung kasanayan. Kaya kung sinasabi natin 3,000 men, o yung nagpakain ng Panginoong Jesus, 5,000 men, yung binilang doon, kung kasama nila yung asawa nila, tapos may anak, maaaring times 3. No? So anyway, so nag-multiply sila,
Ang isa doon sa mga deacons, ang pangalan ay si Stephen. And then, Stephen was used to preach the gospel, perform miracles, and then dispute with the group called the Freemen, or sa ibang salin, the libertarians, or mga free thinkers. No? They falsely accused Stephen of blasphemy. He was arrested and put on trial before the Sanhedrin and became the first Christian martyr after being stoned to death. His last message presented God's historical redemptive plan for humanity through Jesus Christ. Bakit historical? Sapagkat nung nagsimula si Stephen, ito ay from the life ni Abraham hanggang doon kay Jesus Christ. Okay. So, ang pangalan po ni Stephen, ang kahulugan po niya ay crown or garland. It signifies honor and reward. Napaka-importante ito sa pag-aaral natin ngayon sapagkat yung kanyang pangalan ay nagsisignify sa ano ang mangyayari sa kanya. So, siya po ay deacon, chosen to address the practical needs of the growing Christian community. Sinasabi ko itong pivot sapagkat bukod doon sa pangangalaga sa pangangailangan ng mga mananampalataya, si Stephen ay tinawag na punong-puno ng pananampalataya, punong-puno ng katalinuhan, at puspos ng Banal na Espiritu. Bukod doon, he preached the gospel, and God performed miracles through him, and because of his wisdom, he was able to discuss and teach yung gospel accurately. No, tingnan mo natin, si Stephen po ay inaresto, no? Sabi mo sa verse 8, God gave Stephen the power to work great miracles and wonders among people. Mahalaga po yun. God is the one who empower Stephen. Dito po nagsisimula na yung shifting na mula doon sa mga apostles, ang pananaral ng mga preaching ay napupunta na rin sa mga deacons. Kaya mga deacons, nakakain na nangaral. But some Jews from Cyrene and Alexandria were members of a group who called themselves freemen. They started arguing with Stephen. Some others from Cilicia and Asia also argued with him. Verse 10, but they had no match for Stephen, who spoke with the great wisdom that the Spirit gave him. So they talked some men into saying, we heard Stephen say terrible things against Moses and God. Kung hindi na nila matalo yung argument ni Stephen, nakuha na sila ng mga tao na magsisinungaling para sa kanila. No? At isa talaga nangyayari yun pagka ang mga tao ay hindi makuha sa argumento, no? Papasok sa paglalait, no? May tawag po doon, pero hindi na natin pupuntahan yun. Mahaba-haba kasi dito. So the arrest of Stephen, sabi sa verse 12, they turned the people and their leaders and the teachers of the law of Moses against Stephen. Then they all grabbed Stephen and dragged him in front of the council. Some men agreed to tell lies about Stephen, and they said, this man keeps on saying terrible things about this holy temple and the law of Moses. We heard him claim that Jesus from Nazareth will destroy this place and change the custom that Moses gave us. Then all the council members stared at Stephen. They saw that his face, that his face looked like the face of an angel. Diba? Nagbago yung countenance ni Stephen. Nakita nila na parang malaanghel ang itsura ni Stephen. No? Alam niyo po yung malaanghel na yan, ako ay mayroong experience yan. Hindi ako naging mga malangil, but there are times na nung ako ay college student, no?
meron akong naaganan na gawain ng Panginoon. But during that time, ay nakita ko yung preacher as if punong-puno siya ng glory of God. Pero alam nakita niyo, hindi ko alam, yun yung mga kaparaanan ng Lord na shift na yung aking kaisipan papunta doon sa paglilingkod, sa full-time na paglilingkod sa Panginoon. Hindi natin ma-experience lahat ngayon, pero kung inyong ma-experience, huwag nyo na tanungin yung katabi nyo, tanungin ninyo ang Panginoon, ano ang mensahe nyo sa atin. Okay, tingnan mo natin yung message ni Stephen. So before the council, si Stephen po ay nag-preach ng gospel. No? Naroon siya, hinuli siya, pero ginamit niya yung pagkakataon na yon para ibahagi ang salita ng Diyos. Yung council na yon ay may kakayanan na siya ay ikulong, may kakayanan na siya ay bawian ng buhay. No? So he declared God's historical redemptive plan for humanity through Jesus Christ. Napaka-importante ng salita na yun, that it is historical. Hindi po ito i-invento nung si Jesus ay naipanganak. Kundi way back before pa, kahit na sa panahon pa ng una nating magulang ay nagkasala, sinabi na ng Panginoon ang kaligtasan. No? At doon sa history ng Biblia, nagsimula itong si Stephen sa istorya ni Abraham. Si Abraham ay naging ama ng pananampalataya. Sabi doon, after Abraham's father died, God made him move to this land where he now live. Ngayon, ang kinakausap ni Stephen ay yung mga religious leader, mga Hudyo, na nagsasabi, yung lugar na yun ay pinili ng Diyos, yung templo na yun ay pinili ng Diyos. And then, sinabi ni Stephen kung paano naging matapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. No? In presenting yung pangyayari kay Abraham, pinapresent ni Stephen that God is a covenant-keeping God. He gave this covenant. He gave these promises. Pangalawa, pagkatapos nyon, no, dumako na siya sa story ni Jacob and then sa story ni Joseph. Doon sa story ni Joseph, sabi dito, Joseph was also one of our famous ancestors. His brothers were jealous of him and sold him as slave to be taken to Egypt. But God was with him and rescued him from all his troubles. No? And so forth and so on. Makikita ulit natin doon, hindi naman si Joseph ang siname ni rescue ng Lord sa trouble, kundi pati buong angkan ni Jacob. Bakit po? Kasi noong panahon na yun, nagkaroon ng kagutuman at dahil doon, bago pa nangyari yung famine, sinend na ng Lord si Joseph sa Egypt. At doon sa Egypt, siya po ay naging kasambahay, siya po ay inaresto, siya po ay nakulong. Pero lahat ng yun ay nangyari para sa ikabubuti at para sa katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham na siya ay mamuhay doon sa lupang pangako at magkakaroon siya ng descendants at after 400 years, babalik. So, ito na ho, no? Si Jacob po, narinig niya na merong kagutuman, narinig niya na merong pagkain doon sa Egypt. Sila ay pumunta roon at nalaman nila na yung namumuno sa Ehipto, maliban sa Parao, yung second in command ay yung kanilang anak na binenta ng kanyang mga kapatid. Pero hindi nila alam, kahit yung masama nilang tangka, masama nilang plano ay ginamit ng Diyos para sa kanilang ikaliligtas. God rescues them from all troubles.
No? Ano pa? At sila po ay namuhay na doon sa Goshen. No? At makaraang ang ilang daang taon, mayroong paraon na hindi nakakakilala kay Joseph. At pagkatapos nyon, yung mga Israelita ay pinahirapan. No? Ginawa silang alipin. Hindi sila binibigyan ng sapat na pagkain. Ang kanilang mga anak na lalaki ay pinapatay. No? Merong isang bata na ipinanganak na ang pangalan ay Moses. Yung bata na yon ay pinili ng Panginoon. No? Nung una nakakita siya ng kanyang mga kababayan na kanyang inaawat para hindi mag-away. Pero sa kanyang pag-awat, sinabihan siya ng isa na gumagawa ng masama na ako ba ay papatayin ko rin katulad ng ginawa mo sa Egypt, sa isang Egyptian. No? At dahil doon, si Moses po ay nakaalis sa Egypto, pumunta po siya sa disyerto, doon nakapangasawa, 40 years old siya nung nangyari yun, and then nung siya ay 80 years old, ito po ang pangyayari. No? An angel of the Lord appeared to him in flame of fire in a bush in the wilderness of Mount Sinai. So when Moses saw it, he marveled at the sight, and as he drew near to observe, the voice of the Lord came to him saying, I am the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. No, ito po, pinipresent ni Stephen yung tuloy-tuloy na pagkilos ng Diyos sa bansang Israel. No? Redemptive plan po ito na hindi lamang nagsimula nung si Jesus Christ ay pinanganak. Noon pa man. No? And tingnan mo natin, I have heard their groaning and have come down to deliver them. Narinig ng Diyos yung pag-iyak. Narinig ng Diyos yung panalangin ng kanyang bayan. No? Dininig niya yung panalangin at ang gagamitin niya ay si Moses. So God hears the prayer of His people. Narinig niya yung ating mga panalangin. Maaaring ngayon ay nagtatanong ka, Lord, bakit nangyayari ito sa akin? At ano ba yung kasalanan ko? O bakit palagian na lang? No? At sa kalalagayan ng mga Israelita noong panahon ni Moses, sila ay umiiyak, walang isang tahanan na hindi namatayan. Pagka may ipinanganak na lalaki, ay pinapatay. No? So ano po ang nangyari? Itong si Moses ay inilagay sa isang basket, pinadaloy sa ilog at inampon ng prinsesa. Lumaki siya doon sa kaharian ng Ehipto. Natuto siya roon. One day, niligtas niya yung isang Israelita, pinatay niya isang Egyptian. Sumunod na araw, inawat niya yung dalawang Israelita na nag-aaway, siya ang pinagbutunan, nalaman ngayon yung kanyang sikreto, at siya po ay napunta sa Madian, at doon, nakapag-asawa siya. After 40 years, kinaugnay siya ng Panginoon, at sinasabi ng Panginoon na narinig ko ang panalangin ng mga tao. Na 40 years. Hindi ko alam kung hanggang gaano katagal kayo na nanalangin sa inyong sitwasyon. No? Pero ito, for 40 years. Ang akala ni Moses, nung siya ay 40 years old, gagamitin siya ng Panginoon para iligtas ang mga Israelita. Pero ang ginawa ng Panginoon, inilagay siya, itinago siya, inihanda siya. Inihanda siya, at nung handa na siya, alam niyo kung kailan siya handa? Hindi na siya mahusay magsalita. Hindi na rin siya malakas. Wala na siyang kumpiyansa sa sarili.
Kaya nung kinaugnay siya ng Panginoon, tinatanong niya, ako ba yung magagamit mo, Lord? Mahina na yung kanyang pananalita. Siya ay matanda. No? Gaano siya katanda? Siya ay 80 years old. Kaya kung ikaw ay wala pang 80 years old, kung mo sabihin na hindi ako magagamit ng Panginoon. No? O kung ikaw ay 80 years old, kung sabihin na hindi na ako magagamit ng Lord. No? Gumagamit ang Panginoon ng kanyang mga anak sa kanyang kapanahunan, sa kanyang kaparaan. Amen. So, pagkatapos nito, Stephen not only preached the historical redemptive plan of God, but also pointed to Israel's rejection of God and His plan. Hanggang ngayon, Israel ay nagre-reject ng plano ng Diyos. At yung kung ano man nakikita natin sa news, ay part pa rin yun ng kanilang rejection doon sa Messiah. But we know eventually, dahil naisulat na naman, eventually, they will acknowledge that Jesus is their Messiah. Paano ma-reject ng mga Israelita? Throughout the history, ay nire-reject nila ang Diyos. This Moses whom they rejected, sabi sa verse 35, saying, who made you a ruler and judge? Is the one God sent to be a ruler and delivered by the hand of the angel who appeared to him in the bush? Remember that, no? And sabi lang, this Moses whom they rejected. They rejected Moses. They reject almost every prophet na sinasend ng Lord. They reject. Ano ba? Israel rejected God in their hearts. Nireject ng Israelita ang Diyos sa kanilang puso. Paano yun? So, they serve God sa tabernacle, no? Nagpapakita sila roon, nag-o-offer sila roon, pero their heart ay wala sa Panginoon. Sabi dito sa verse 39, patungkol dun sa congregation in the wilderness. Our fathers would not obey but rejected, and in their heart, they turned back to Egypt. Naroon sila sa wilderness, naroon sila kung saan nais sila ng Diyos, pero yung puso nila nasa Ehipto pa rin. Ang natin, pwede ka pala physically present, pero yung puso mo ay naroon pa rin kung saan ikaw ay nakatali sa gawa ng kaaway. No? Ano pa? And they, sabi nyo sa verse 40, saying to Aaron, makes us gods to go before us. For this Moses whom brought us out of the land of Egypt, we did not know what has become of him. Verse 41, and they made a calf in those days, offered sacrifices to the idol, and rejoiced in the works of their own hands. Ginawa nila ang Diyos. No? Gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Israel rejected God. Saan nagsimula? Sa puso nila. Ano? Ano pa sumunod doon? Verse 42, tingnan mo natin. They worship false God. God turned His back on His people and left them. Tingnan mo natin sa verse 43. Instead, you carried the tent where the god Molech is worshipped, and you took along the stars of your god Rephan. You made those idols and worshipped them. Hanggang ngayon, people worship the God they made. Paano ba yung gusto? Sila ay nag-worship kay Yahweh. Hindi ba sinasabi ng bibig nila si Yahweh? Paano ba yung ginagawa natin ang Diyos ayon sa ating kagustuhan? When we make God as if He is a genie. Lord, ito yung nais ko, ito yung gusto ko, o i-approvean mo. Tingnan mo natin. Are we submitting ourselves to God, or are we making God after our own likeness? Diba? Matampuhin ka, magagalitin ka.
At tatago ka sa Diyos, Lord, kung ano na to, masama ang loob ko dito. Padalhan mo ang ako. Haraphan mo. Ganun di ba? As if, ang gusto natin, kung ano yung mind natin, ano yung idea natin tungkol sa Diyos, ay maging gano'n ng Diyos. And that's form of idolatry. True worship submits to who God is. Amen. Hindi yung sino ang gusto nating Diyos. Ang Diyos ba ay sa Diyos, ang Diyos ba ay kinikilala lang natin dahil tayo pinagbabahala, o ang Diyos ay Ama natin na sinusunod natin kahit na sa panahon na hindi natin nauunawa. Tingnan mo natin, ano pa? They resisted the Holy Spirit. Ang sabi rin sa verse 51, you still naked and uncircumcised in hearts and ears. Now remember, ito yung mga Hudyo. Sa kanila, isa yung matutuli. Pero ang sinasabi ni Stephen, hindi tulihan yung tenga, hindi tulihan yung puso. You always resist the Holy Spirit as your fathers did, so do you. At yun pa, diba sabi rin sa verse 52, which of the prophets did your fathers not persecute? Sino ba ang propeta na hindi persecute ng mga Israelita? Actually, sa huling panahon, pag niraise ng Panginoon yung 2 prophets, papatayin din. Ayon doon sa Book of Revelation, there will be 2 last prophets na niraise ng Panginoon. At sila man ay papatayin. Ano pa yung susunod? Israel murdered the Messiah. Name one prophet your ancestor didn't persecute. They even killed the ones who predicted the coming of the righteous one, the Messiah whom you betrayed and murdered. Diba? Pinatay nila si John the Baptist, pinatay nila si Jesus Christ. They betrayed and murdered Jesus Christ. They also murdered, beheaded John the Baptist. You deliberately disobey God's law even though you received it from the hands of angels. Ano pa? No, so ito, narinig na ito ng mga nasa council, mga leaders. Enough na ba yun para tanggapin nila yung mensahe ng Panginoon? Tingnan mo natin yung kanilang reaction. When they heard these things, they were cut to the heart and they gnashed at him with their teeth. No? Naramdaman nila. No? They were cut to the heart. Talagang tagos sa puso yung mensahe ni Stephen. Pero mga kapatid, hindi ibig sabihin na tinamaan sa puso ay na-convert na. Tingnan mo natin. Verse 57, then they cried out with a loud voice, stop their ears, and ran at him with one accord, and they cast him out of the city and stoned him. No? Binato siya. And the witnesses laid down their clothes at the feet of a young man named Saul. They heard, but they didn't listen. Narinig nila, pero hindi nila pinakikita. At dahil doon, Stephen became the first martyr. Sabi ni Apostle Paul sa Philippians 3 verse 10, I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His suffering, becoming like Him in His death. Alam niyo ba, noong first century church, yung ikaw ay mag-suffer for Christ is an honor. And if you die like Christ, is a crown. During the first century church, no? Bakit po? Kasi yung ultimate ng tinitignan nila na Christ-likeness ay hindi lamang yung maging kamukha ni Kristo, kundi maging katulad ka niya, hindi lamang sa pamumuhay, kundi sa iyong kamatayan. And
and it's an honor. At maaaring ang tingin ng tao, pagka namatay ang mga nangangaral, ay ito ay magiging dahilan para huminto ang panangaral. So, tingnan mo natin. So, babalikan natin mamaya, babalikan natin yung pangalan ng Stephen na sa Greek word ay Stephanos, na ibig sabihin ay crown, signifying honor, signifying reward. Now, sabi na sa verse 55, but Stephen, full of the Holy Spirit, gazed steadily to heaven, and saw the glory of God, and saw Jesus standing in the place of honor at God's right hand. Nakita ni Stephen, si Jesus Christ, nasarap na sa kanang kamay ng Ama. And he told them, look, I see the heavens open and the Son of Man standing in the place of honor at God's right hand. Bilang mananampalataya, it will always be an honor para sa isang mananampalataya to see God's glory and to see Jesus. At yun po ay pinaranas ng Panginoon dito kay Stephen. Alam niyo po, isa sa mga himala ngayon nangyayari sa Iran. Sa Iran, no? There are lots of testimonies of converts from Islamic to Christianity na nagkaroon ng vision and dreams about Jesus Christ, seeing the glory of Jesus Christ in their dreams, and some ay vision. Nagpapakilala ang Panginoon, nagbubukas ang Panginoon. Kaya mga kapatid, kahit na anong pa man yung nangyayari, lagi natin tatanda na sabi ni Jesus Christ, mangyayari ang mangyayari. No? There will be famines, there will be wars, rumors of wars. But in the end, the gospel of the kingdom will be preached to all nations. Kahit na itong mga pangyayari na ito na nakikilala sa Diyos, it will open doors for the gospel. Bakit po? Kasi the gospel ay intended at destined to penetrate all nations. That means all nations. Even the hardest nation na mapepenetrate ay mapepenetrate. Kahit yan ay Afghanistan, kahit yan ay North Korea, kahit yan ay Saudi Arabia, kahit yan ay Indonesia or Malaysia, the gospel of the kingdom will be preached to all nations. No? Ano ba yung makikita natin dito? No? Sumunod doon, makikita natin na si Stephen ay nakaranas noong crowning glory na isang anak ng isang mananampalataya, isang alagad ng Panginoong Yesus ay mamatay para sa pananampalataya. It is the experience of Stephen, or Stephanos, whose name means crown, whose name means honor, and it's an honorable day. Mas mainam na mamuhay tayo para sa Panginoon at higit sa lahat, mamatay tayo kasama ko para sa Panginoon. Na yung buhay natin ay may-ari sa Panginoon. Kasi gaano maghaba yung buhay natin? Mamuhay tayo na 70, 80, 90, or even 100 years. Paano natin yung may compare sa ibinibigay ng Panginoon na everlasting life? Life with Him. No? Isang buhay na hindi maubos. No? Kaya hindi yung pangabaan ng buhay dito sa lupa ang sumatan kundi kung paano tayo mabuhay. Kung ang gospel is worthy to believe and to live, worthy siya na pag-alay ng buhay. No? Sabi nito, they stoned Stephen as he was calling on God and saying, Lord, receive my spirit. Then he knelt down and cried out with a loud voice, Lord, do not charge them with this sin.
Meron kayo naalala sa sinabi ni Stephen dalawa na ito? Di ba sa 7 last word ni Jesus Christ sa cross? Patawarin niyo sila. Dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ano pa? Sa iyong mga kamay, binibigay ko ang aming Spirit. At ganoon. Actually, sa tuwing mabubuhay tayo, tuwing magigising tayo, napakagandang panalangin yun, Lord, itinatakaluwala ng ating Espiritu sa iyo. Hindi naman natin alam kung ano kailan yung buhay mo. Yung mga sumakay doon sa Air India, ang dami nilang pangarap. Ang dami nilang plano sa buhay. No? Few seconds, nawala. Sino ang may hawak ng buhay? Maliban sa Diyos. Amen. Kaya napakainam na sa palagian, sinasabi natin, Lord, inilalala ko ang aking buhay sa iyo. Laging tanggalin mo ang aking Espiritu. Tingnan mo natin yung key points on the last message of the first martyr. Mga kapatid, witnessing and sacrifice are parts of Christian life. Actually, yung word na witness, kung sinabi ni Jesus Christ na, and you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. Yung salitang witnesses doon ay, sa Grego po, ay martyr. You will be martyrs for me. No? Hindi po yun, hindi sinasabi, when you receive the Holy Spirit, mag-aaral ka ng 4 spiritual laws, preach to life, or 1 verse evangelism. Hindi. Kundi ikaw mismo ay magiging patotoo. Amen. Ng kabutihan ng Panginoon. Ikaw mismo ay magiging patotoo ng gospel, ng good news. Ikaw mismo ay magiging good news to the people when the Holy Spirit comes upon you. Bakit po? Bakit good news? Good news ka lalo na sa mga kaibigan mo na alam nila yung kalokohan mo. Ito, yan, nagbago. Lagi kami magkasama yan eh. And that is part of witness and how you live the gospel, how you sacrifice. So, because we need to glorify God and to serve others, we need to love God and to love our fellow man. Ano pa yung makikita natin doon sa historical presentation is written? That God is full of grace. No? Na kahit na ganoon katigas ang mga Israelita, He reaches out to them. Throughout the history, talagang inaabot sila. Nagpapadala lagi ang mga propeta. Kahit na yung mga propeta ay hindi nila pinaniwalaan, pinupupunan nila ang ulo, pinapatay nila. No? Pero ganun pa rin punong-puno ang Diyos ng biyaya. Pero yung history ng Israel ay warning sa atin not to be stubborn against the grace of God. Na huwag po tayo magmatigas. Kasi sa kanilang pagmamatigas, marami silang na-miss. And even now, sa kanilang pagmamatigas, pumasok yung time natin. Tayo po ay nasa Gentile period. Kung saan yung gospel ay ipinapangaral, yung gospel ay lumalaganap among the Gentiles. Yung mga hindi Israelita. Kung sinabing Gentiles, hindi yung mga Israelita. Tayo yun. No? Huwag mo natin sabihin tayo Israelita. Pati Israelita ka ay saludo ko sa iyo. But ito ay kapalamunan ng Gentiles. No? Darating ang Panginoon. One trumpet, tutugtog ang Panginoon. No? Babalik siya. There will be
period of great tribulation. Pero yung church, the Gentile church, is not part of that. Yun ay para sa last move para sa mga Israelita. At tayo po ay tinatawag ng Panginoon para sa paghahanda sa kanyang magbabalik. Hindi mo tayo ihahanda para sa Armageddon. Ang Armageddon ay para sa mga Israelita. Bakit po? Doon mo kasi yung Battle of Armageddon, ang sentro ng gera ay ang Israel. Ngayon, kung gusto mong magsabi, ikaw ay Israelita, kung nakaroon. Meron tayo po sa church dito, pagkabinasa natin yung 1 Thessalonians, 2 Thessalonians. Ang plano sa atin ng Diyos sa church is to save us. Kaya makikita natin sa Book of Revelation, ang church ay nasa up to chapter 3 lang ng Book of Revelation. And afterwards, sa chapter 4 towards, makikita natin, God is pouring out His wrath. Pino-pour out ng Lord yung galit niya doon sa earth. Bakit ito? Wala naman yung church. Because the church is not subject to wrath. The church is subject for salvation. God is full of grace. Huwag mo natin hintayin na matapos yung Gentile period at hindi pa natin tinatanggap ang Panginoon. Palagi na tayo inaabot, mag-ingat tayo na hindi tayo maging matigas laban sa kanyang biyaya. Ingatan natin yung ating puso na hindi tayo magmatigas laban sa kanyang panglalakbay. Pangatlo, the good news of Jesus Christ always gives life even at the point of death. Remember Jesus Christ. Nung siya po ay nakapang sa cross, even at the point of death, He is giving life. At yung isa na nakatanggap, ang sabi, Panginoon, huwag mo akong kalimutan pagdating mo sa iyong paraiso. And that man, criminal, karapat-dapat siya mamatay. Pero that single statement of his faith, believing on Jesus Christ, saved him from hell. Amen. That's good news. The good news of Jesus Christ always gives life. Alam niyo po yung nangyari doon? So, binago nila si Stephen thinking, pagka namatay na ito, matatakot naman wala ng palataya. Pero tingnan mo natin, in Acts chapter 8, verse 1 to 4, a great persecution broke out against the church, and the believers were scattered. And those who had been scattered preached the word wherever they went. Hindi po ito mga apostol, kaya nasasabi ko, itong pangyayari nito is a pilot doon sa church history. Na ano, ito yung katunayan na sinasabi ng salita ng Diyos that we became kingdom of priests. Na ang bawat mananampalataya ay ministro na ng Panginoon. Na bawat isa sa atin ay pwedeng magbahagi ng mabuting balita. Amen. Hindi na lamang yung mga apostles. No? Ito po yung punto ng saan lahat, no? And those who have been scattered preach the word. Akala nila mapipigilan nila, pero ano po ang nangyari? Mas kumalat pa yung mabuting balita. Kaya nga po yung mga sakripisyo ng mga martyrs always inspire believers to live. Na ipamuhay yung gospel and to spread the gospel. Yun ang sa simula at hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Yung good news po is not about ano yung mangyayari sa atin dito sa lupa. Kundi ano ang iiwan natin dito sa lupa. Ano ang iniipon naman natin doon sa kalangitan. Na kung saan walang makapagnanakaw. Amen.
Maari ilang panahon kung hindi mo hihinto yung hostility sa Middle East. Tataas ang inflation, tataas ang gas, tataas ang mabilihin, at yung ability mo, yung power ng money ay bababa. If we place our faith doon sa mga bagay na pagmamayari natin, mga kapatid, tayo po ay kawawa. Ang sabi ko na sa salita ng Diyos ko, ang mananalig natin, mananampalataya natin, ay hanggang dito lamang sa lupa, kaawa-awa tayo mga kapatid. But God raised Jesus Christ from the dead. Christ is risen and we have hope. Amen. At naroon po, kaya makikita mo natin ito si Stephen. Hindi mo nasayang ang kanyang buhay. Sapagkat kung pinahinto siya, at nahinto nga yung iisang tao, ang pumalit ay libo-libo. The blood of the martyrs is the seed of the mission. Hindi naman natin kailangan may mamatay, pero ang kailangan naman natin na tulad ni Stephen, na willing siyang mag-serve, willing siyang mag-share, willing siyang magamit ng Panginoon in extraordinary ways. So, tignan natin yung reflections. Are we rejecting God's grace like Israel? Ang Panginoon ay nag-uusap sa atin. Are we resisting the Holy Spirit? Are we hearing but failing to listen? We can hear, but are we listening? Are we worshiping false God? Ano yung false God? You may be saying Jesus, but the Jesus that you are acknowledging ay yung Jesus made after your own likeness. Hindi po ganon. We accept the truth, we surrender to that truth, even though na maaaring ito ay against doon sa ating mind. Bakit? Kasi yung truth, kailangan ma-encounter natin. Amen. Kasi hindi tayo magbabago ng salita ng Diyos. Dapat tayo magbaguhin ng salita ng Diyos. Amen. At actually, yun ngayon ang problem ng maraming church. Western church. They are changing the scriptures too much yung kanilang desires, yung kanilang dreams, yung kanilang standard. And that is idolatry. Making God after your own image. Instead, you being changed into God's image. Did we accept or reject the true Jesus ng Biblia? Pamuli, if we are to die, what will be our final message? Katulad ba yun ng buhay ni Stephen? O katulad lang ng isang celebrity? Mga kapatid, ang buhay pananampalataya ay hindi lamang nakatayo dito sa lupa, nakatayo dito sa Panginoon. At nawa, maging tapat tayo sa puso at sa diwa at sa ating Panginoon. Na tayo po ay mananampalataya na hinuhubog ayon sa wangis ng Panginoon. Tayo kayo mananalig. Panginoon, dahil ng Diyos, na ipangaral na yung salita, na ipangaral na yung kalooban. Dalangin namin katulad ni Stephen, O Lord. Ang buhay po namin ay maging mensahe. Puspusin niyo po ng yung banal na Espiritu, bawat isa. Puspusin niyo po ng wisdom. Puspusin niyo po kami ng Holy Spirit na kami maging bold, O Lord, sa aming pananampalataya at sa aming pananalig sa anumang kapanahon.